Ayan, makakasama natin sa linya ng telepono si Attorney Jess Falsis. Magandang hapon, Attorney Jess. Magandang hapon, Good Sir afternoon. Zandro and Ma'am. Maan. Sorry, Ma'am Maan. May ubo po ako eh. Uy, May super flu going hindi around. But nga. Hindi yeah, nga. Pero sana ano lang yan, ubo. Yung no problem, Ma'am Maan. normal But lang. go tayo. Teka, Oo. sa dami, hindi natin alam kung saan ka magkokomento. Pero ito nga, ang malaki kasi dito ay come February 6 ay, 'di ba, mag-expire na yung 1-year bar rule sa impeachment. Sabi, umaarangkada na, piniprepare na. Anong sa pagkakaalam mo? Oo. Opo, Attorney. 22 days to go. Siyempre may countdown tayo. Binibilang Diba? natin Parang yung, Pasko lang, no? binibilang natin yung mga araw bago mag February 6. Pero ano na po yan, more or less kasado na po yan. Kung hindi February 6, February 7 or a few days after February 6, meron pong magpa-file yan, sigurado po yan. Kasi hindi pa po talaga resolve yung mga nakabinbin na issues last year. Lahat po yan legitimate, no? Of course, yung flood control, malaking issue po yan, billions, if not trillion. Pero hindi po natin pwede baliwalain just because, let's say, hundreds of millions, no? And hindi lang siya hundreds of millions. Pera pa din yan ng taong bayan, taxpayers money pa din po yan. So, kailangan kung meron pong anomalya or pagkakamali dyan, lahat po ng pera ng taong bayan, kailangan may pananagutan or accountability. So, hindi po yan pwede isang tabi because kapag isinantabi po yan, makikita po yan ng ibang mga politiko, makikita po yan ng mga ibang may masamang intensyon at makikita nila, okay, wala naman palang pananagutan, pwede nating kopyahin, pwede nating gayahin, pwede nating ituloy-tuloy yung mga ganyang anomalya at walang pananagutan. So, kailangan mapakita ng ating gobyerno, mapakita ng ating lipunan na may mga pananagutan sa mga ganong anomalya. Yung mga nakasaad doon sa dati na, no, articles of impeachment, may madadagdag ba? Lalo na yung statement ni Ramil Madriaga, yung self-confessed bagman umano ni VP Sara. Ang sabi ni Congressman Adjong, mas maganda kung yung mga dating artikulo or dating mga basis lang ang ma-file ulit dahil kapag may mga bagong idadagdag or isasama na mga basis, kailangan pag-aralan yan ulit ng mga kongresista. Pero kung yung mga dating nilagay na daw or kasi ano na yun nadaan na nila yan sa Quadcom, na pag-usapan na yan, na pag-aralan na yan yung mga dating basis, which is just to recap, no, very quickly, hindi lahat, no, so 8 kasi yung basis. Pero yung pinaka maano kasi dyan, matunog syempre yung confidential funds na misuse, and then yung outburst ni VP Sara which shows that she is unfit to be a vice president kung meron kang threats of assassination to the first family or to the highest government officials. So, yung mga ganong basis, ano na kasi yan na-trash out na yan. Hindi na yan kailangang pag-aralan ulit ng mga kongresista. Hindi lahat ng mga kongresista ng 19th Congress ay nandito sa 20th Congress, pero madami pa din sila na na-re-elect. Ang alam ko, 80% of those who signed the impeachment complaint last VP Sara's impeachment were re-elected, no? Onti lang. Onti lang yung hindi nanalo or onti lang kasi yung nag-retire. So madami diyan nanalo ulit. So hindi ibig sabihin actually no na kiss of death ang impeachment ni VP Sara dahil nanalo naman sila ulit overwhelming majority. So mukhang mas maganda na ang i-file ulit. Ang sabi ni Congressman Adjong yung mga basis na last year. Titingnan natin kung malilimit dun sa mga dating na file na or may mga bagong idadagdag. Ako personally, as a strategist, no, from a strategic perspective, I think the old basis, the hindi siya actually old kasi hindi nga siya na try hindi siya narinig, no, but the same basis last year should still be the ones filed this year para yun na talaga yung sa wakas madinig at ma-trash out sa trial, marinig natin yung mga defenses and yung side ni VP Sara
kung mapapabuloanan niya or mapapawalang katotohanan niya talaga yung mga aligasyon laban sa kanya. At saka sabi mo nga, itong mga artikulong to ay nabusisi na, no? Oo, nakita ang matibay na. Kasi nga naman, actually may nagsasabi na mag-open ng congressional inquiry doon nga sa mga pahayag ni Ramil Madriaga. Kaya lang baka kulangin sa oras. At syempre yung mga ebidensya pa, no, na kailangan din niyang i-present, no, para masabing malakas o may pruweba yung mga sinasabi niya, no? Baka nga kulangin sa oras, attorney. Opo, kasi yung sa Quadcom po, ano po yun nakailang buwan if not 1 year. Talagang nabubusisi natin yung mga witness, narinig natin yung testimony. Tsaka nga dahil sa bagong Supreme Court decision, ang gusto kasi ng Supreme Court, talagang alam daw ng congressman, na pag-aralan daw ng congressman yung mga nakasaad sa impeachment complaint. So yung mga final last year, kung yun ulit yung ifa-file this year, hindi naman siya pipirma kagad, no, itong mga kongresista. Pero mas masasabi natin na talagang alam na yan ng mga kongresista na napagdaanan na yan nung 19th Congress. Kaya mas, let's say comparatively, mas madaling mapasa yan, unlike kung may mga dagdag or bagong aligasyon. Pero Attorney Jess, hindi po ba iyang bahaging yan ay trabaho na ng komite, ng Committee on Justice, yung pagdidesisyon kung meron ba tong sapat na form and substance? Hindi ba dapat doon pa yon? Hindi pa ito doon sa punto ng paghahain na ng impeachment complaint? Yes, hindi na siya yung ayaw na ng Supreme Court. Kung susundin na natin yung bagong ng Supreme Court, hindi na pwede yung Manny Villar impeachment route, which is lightning fast, no? Or yung ginawa nga last year. So kailangan duman siya sa Committee on Justice, which I think it's a blessing in disguise, and actually ang silver lining dyan, kasi iniisip ng mga anti-Duterte, no? So let's just be blunt about it. Ang iniisip ng mga anti-Duterte noon, pinahirapan ng Supreme Court yung pagpapa-impeach. Pero ako, ang tingin ko dyan, mas maganda na kung dadaan man sa Committee on Justice yung impeachment at kailangan talagang busisiin daw sa Committee on Justice. Ang dating sa akin, magkakaroon ng parang mini trial sa Committee on Justice imbes na mag-trial agad sa Senado. And by the way, this is itong sinasabi ko, regardless po ito kung tama o mali yung Supreme Court decision. And I have to emphasize, because madami talagang laymen na nagsasabi, just because Supreme Court nagsabi, tama na. Hindi po automatic yun. Madaming Supreme Court decisions in history na have been viewed by historians and academics and legal professors and constitutionalists as wrong. It's just that, of course, dahil Supreme Court nag-decide, susundin natin. But eventually, may mga maling Supreme Court decisions na na-overturn. But that will require time. Opo. So for now, tama yung Supreme Court decision in the sense that we have to follow it. Kahit na I think mali siya. Mali siya kasi ang constitutional design is sa Senate yung trial. Hindi talaga dapat nagkakaroon ng full-blown trial sa lower house. It is just a parang preliminary investigation lang siya. Kung ihahambing natin dun sa normal procedure natin sa piskal versus dun sa korte. Sa korte yung full-blown trial. But given the Supreme Court decision as it is, we respect that. So if the House will implement that, they will have to have a mini trial. Parang full-blown trial na din sa lower house because sabi ng Supreme Court, you have to give the due process doon pa lang daw sa lower house. And I think that's a silver lining or a blessing in disguise doon sa Supreme Court decision because we know madami naman sa ating mambabatas sa lower house, not necessarily anti-Duterte sila, but they are objective. Napakita nila yung kanilang objectivity tsaka yung kanilang competence sa pagtatanong sa mga witnesses, sa pagbubusisi sa ebidensya noong Quadcom hearings and even nung flood control. With all due respect sa Senate, no, may magagandang tanong sa Senate, may mga lumabas na magagandang ebidensya sa Senate sa flood control, pero madami ding crucial admissions or baka mas madami pa ngang magandang lumabas na ebidensya or admission nung mga House of Representatives or Congressmen ang nagtatanong doon ka na Engineer Bryce Hernandez, ka na Curly Discaya, etc. So kapag nagkaroon ng mini trial sa lower house, I think that's a blessing in disguise kasi at least kapag natapos na yung mini trial na yon at nagpirmahan, let's just say magpirmahan yung mga congressman at umabot ng 1/3 yung boto or yung pirma nila, hindi na yan masasabi na
there was a deprivation of due process or minadali lang yan or niluto lang yan, talagang makikita na ng taong bayan publicly kasi I'm sure ila-live stream naman yan. I'm sure may public nature yan eh. Mas ano kasi ang lower house. I think mas willing sila i-publicize yan. So makikita ng taong bayan, ng mga media, mababalita yan na ito pala yung ebidensya or ito pala yung sagot ni VP Sara or yung hindi niya sagot doon sa mga aligasyon. So makikita ng taong bayan, tama ba yung charges or hindi? Paano po ba kasi kapareho kanina at itong mga nakalipas na araw, ang binabanggit ng Malacanang ay yung paghihiwalay ng issue dito nga sa impeachment at nitong flood control projects kasi tila merong mga sektor, kung maaari natin silang masabing sektor, na personalidad o mga grupo na tila parang nalilito doon sa dalawa. Ano hong masasabi niyo doon? Sa akin, hindi ako nalilito kasi basta kung merong kinurakot, merong misuse or anomalya, dapat imbestigahan yan, mapa-flood control or confidential funds. Hindi pwedeng sabihin, may mga ilang kongresista na akong naririnig na sinasabi, hindi naman pwedeng i-impeach si VP Sara kung 125 million lang yung issue. Pero itong sa flood control, wala pang nakukulong, bilyon-bilyon. Una, meron naman yang investigasyon na sa flood control. Hindi naman natin sinusuportahan din na walang makukulong o mapapanagot sa flood control. Pero hindi pwedeng ilang. Hindi lang pwedeng sabihin 125 million lang. And by the way, hindi lang 125 yon. Meron ding mga 600 million yata yung total or kabuuang confidential funds sa OVP noon. At saka sa DepEd, iba pa yung amount ng confidential funds tsaka anomalya na alleged na nagawa ni VP Sara nung siya ay DepEd Secretary. So, yung mga ganung pananagutan, kailangan consistent lang tayo. Ang guidepost lang talaga at moral compass ng taong bayan dapat kung sino ang nagkamali sa paggastos ng pera ng taong bayan ay dapat mapanagot. Walang million lang, billion, trillion. Kasi sobra ng corruption talaga ngayon. Inaamin naman natin, grabe, hindi na natin yan ma-imagine, no? Billions. Pero hindi pwedeng pakawalan yung mga millions lang just because millions lang yon. Kanina rin sa press con ni Senador Panfilo Lacson, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, may hamon siya kay Senator Amy Marcos na humarap kasi nitong weekend nga may napanood tayo online na gumagano pa nga na Attorney Jess, ano po ba yung saan po ba dapat, kasi may mga paratang na pinagbabawalan daw sila na humarap at tumbukin yung mga ilang mga personalidad, pero hindi naman sila, ang sabi ni Senador Lacson, hindi naman sila humaharap doon sa pagdinig. So sa tingin nyo, yung kung merong paratang, sa tingin nyo, dapat ba na talagang humarap na doon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee imbis na nagpaparatang outside the Senate? Well, yung mga flood control hearings na yan, saka yung Senate Blue Ribbon, blockbuster yan, teleserye yan. Halos lahat ng taong bayan nakapanood niyan. No? Konti lang ang hindi siguro nakatutok dyan. At makikita naman kung sino nagsasabi ng totoo na hindi naman umaten si Senator Amy Marcos. Wala ka namang matatandaan na magandang tanong or mga tanong niya na nag-expose or nakakuha ng admission mula sa mga witnesses na umattend ng flood control. Siguro kung umattend siya, tama si Senator Ping, once lang, pero hindi talaga yung tumagal at umupo. Kasi ang flood control hearings nun, mga 8 hours to 10 hours a day. So, makikita mo naman si Senator Marcoleta, at least, no, talagang siya, nandun siya kahit na hindi sila ganun ka-alyado ni Senator Ping. But si Senator Amy Marcos, talagang hindi mo naman makikita yung presensya niya. And so sa bangayan na Ping Lacson versus Amy Marcos. At hamunan ng sabunutan. Oo. Ano dyan, dihadong-dihado and yamado talaga dyan si Senator Ping. Makikita mo yan dahil ad hominem yung atake ni Senator Amy Marcos. Ngayon, binabalikan lang ng patawa ni Senator Ping kasi nga nauna mag-ad hominem. Ano ba yung ad hominem? No, yung below the belt, hindi naman issue-based tungkol sa either
kabaklaan or sabunutan, parang hindi na yun yung dapat na behavior or conduct ng isang legislator kasi hindi naman ganun nakikipagdebate or nakikipagdiskurso ang ating mga mambabatas dapat. Pero syempre na iba na yung panahon after ni President Duterte, medyo bardagulan na tsaka bastusan na. So doon mo makikita na dehado si Senator Amy. Pero yung pinaka-dehado talaga siya. Kaya hindi siya talaga mananalo sa bangayan na Ping Lacson versus Amy Marcos. Si Senator Ping alam ng lahat kahit mga kalaban niya, never tumanggap ng pork barrel si Senator Ping. Si Senator Amy Marcos, hindi niya yan masasabi. At binalik pa sa kanya ni Senator Ping, o di ba may pork barrel ka noong 2025, tinanggap mo, pumunta ka sa mga ayuda, distribution, and yet, kinikriticize daw ni Senator Amy, hypocrite daw. Si Senator Ping, consistent. So, sa ganyang bangayan, matatalo lagi si Senator Amy Marcos. Alright. Sige po, maraming salamat, Attorney Jess Falsis. Thank you, Sir Zando and Ma'am Maan. Thank you sa lahat ng mga nakikinig and more power po. Okay, thank you, Thank you. Attorney.